Noong 2016, pauwi ako sa amin para sa Christmas vacation. Pagkarating ko sa isang bayan, may mga harang sa kalsada at may mga pulis na nagmamando ng trapiko. May landslide daw sa unahan at hindi makakadaan ang mga sasakyan. Wala akong choice kundi bumaba ng bus at maglakad. Nasa dulo pa ng bayan yung landslide, kaya pagkalampas doon ay wala ng mga ilaw. Madilim na yung kalsada at yung gubat sa magkabilang gilid. May flashlight naman ako, kaya kahit papaano ay maliwanag yung dinadaanan ko. Naglalakad ako ng ilang oras nung makita ko yung isang lumang bahay sa gilid ng kalsada. Para bang may bumubulong sa akin na pumasok ako, kahit na parang may kakaibang aura yung bahay. Sabi ko sa sarili ko, doon na lang ako makikitulog. May mga ilaw naman yung bahay, kaya inisip ko na may nakatira doon at pwede akong makiusap na makitulog muna kahit sa sahig lang. Kumatok ako sa pinto, pero walang sumasagot. Sabi ko sa sarili ko, baka naman may tao sa loob na natutulog lang. Pinilit kong buksan at hindi naman nakalock. Pagpasok ko, walang tao. May mga gamit pero halatang luma na lahat. Dahan-dahan akong naglakad sa loob. May mga kwarto sa itaas pero hindi ko na tinignan. Pumasok ako sa isang kwarto sa baba at may nakita akong kama. Sabi ko sa sarili ko, dito na lang ako matutulog. Pagod na ako sa kakalakad at wala pa akong tulog. Kaya kahit hindi ko alam kung kanino yung bahay na yon, ay hindi na ako nagdalawang isip. Nakatulog ako ng mahimbing pero nagising din agad. Napakatahimik ng paligid. Tapos sobrang lamig, parang may yelong nakadikit sa balat ko. Hindi ako mapakali. Tumayo ako at naghanap ng makakapal na kumot. May nakita akong drawer. Binuksan ko yon at may nakita akong locket. Binuksan ko yon at may lumang picture sa loob. Pero yung mukha ay kinaskas, na para bang may gustong itago o kalimutan. Hindi ko alam kung bakit, pero natakot ako. Inisip ko kung anong nangyari sa bahay na yon at sa may-ari ng locket. Baka may pumatay sa kanya at kinaskas yung mukha niya sa lahat ng picture. Baka yung pumatay sa kanya ay nasa likod ko lang. Nagdasal ako. Nagdasal ako ng nagdasal. Pero narinig ko yung mahinang iyak na nagmumula sa paligid. Nakita ko sa salamin yung multo na nakatayo sa likod ko. Babae siya, nakaputing damit pero walang mukha. Parang gusto niyang kunin yung kaluluwa ko at ramdam ko yung lamig ng hininga niya sa batok ko. Hindi ako makagalaw sa sobrang takot. Naalala ko na may asin sa bag ko. Kinuha ko yon at binato ko siya ng binato. Nawala siya, pero naririnig ko pa rin yung iyak niya. Tumakbo ako palabas ng bahay. Hindi ko na inisip yung pagod ko. Naglakad ako ng naglakad sa gubat hanggang sa makarating ako sa bayan. Doon ay saka ako sumakay ng bus. May mga nakakwentuhan ako sa bayan. Sabi nila, yung bahay daw na tinulugan ko ay haunted. May nakatira daw doon na isang babae pero isang araw ay bigla na lang siyang nawala. Wala daw nakakaalam kung anong nangyari sa kanya. Hanggang sa isang araw ay may nakakita sa kanya na naglalakad sa gubat. Pero wala na siyang mukha. Parang patuloy siyang naghahanap ng makakasama sa kanyang kalungkutan at galit. Mula noon ay nagpaparamdam na siya sa mga nagdaraan sa bahay nila. Nakauwi ako sa probinsya namin, pero hindi ko makalimutan yung multo na nakita ko. Pagdating ko sa amin, napansin ko na may gasgas yung family picture namin. Doon ako kinabahan kasi naisip ko, baka nga hindi ko naitaboy yung multo at sumunod pa yon sa akin. Parang may nagbabantang panganib sa pamilya ko. Awi sana ako sa amin ngayong Pasko. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakauwi sa amin. Nung huling uwi ko, siguro mga 4 na taon na ang nakararaan. May hinahanap kasi ako noon, naalala ko lang bigla. Nung mga bata pa kami, mahilig kaming takutin ng mga nakatatanda sa amin na kapag hindi kami umuwi ng maaga ay kukunin kami ng tiyanak. Siyempre takot naman kami.
Sino ba naman ang hindi matatakot sa tiyanak? Ang sabi nila, yung tiyanak daw sa amin ay may pinagmumulan. May isang lugar sa kagubatan na may nakabaong sanggol at yun ang tiyanak. Kapag daw nahukay mo yung sanggol ay mawawala na yung tiyanak. Nung mga teenager na kami, para bang kwento na lang sa amin yung tiyanak. Parang wala na kaming pakialam, pero may isang insidente na nagpagising sa amin. May batang nawala at sabi ng mga matatanda ay kinuha ng tiyanak. Doon ako nagsimulang matakot ulit at mainteres sa alamat ng tiyanak sa amin. Bago mamatay si Lola, may binigay siya sa akin na anting-anting. Sabi niya proteksyon daw ito laban sa tiyanak. Kapag daw nag-alay ng kandila doon sa pinagmumulan ng tiyanak, ay mapapalaya ang mga kaluluwa ng mga batang nakuha nito. Kaya nung huling uwi ko, ay balak kong hanapin yung pinagmumulan ng tiyanak. Kasama ko noon yung pinsan kong galing sa syudad. Sabi ko sa kanya, para kaming Dora the Explorer. Kailangan naming hanapin yung pinagmumulan ng tiyanak. May binigay sa aking mapa si Lola bago siya mamatay. Sabi niya, yun daw ang mapa na ginamit ng lolo para mahanap yung tiyanak. Lumang-luma na yung mapa. Halos hindi na nga mabasa yung mga nakasulat. Pero sinubukan pa rin namin. Naglakad kami sa kagubatan. Ang dilim-dilim tapos yung mga puno parang nakatingin sa amin. Sabi sa mapa, may isang puno na may nakaukit na pangalan ng isang tao. Doon daw nagsisimula ang mga bakas ng paa ng bata. Nakita namin yung puno. May nakaukit ngang pangalan pero hindi na mabasa. Tapos nakita rin namin yung mga bakas ng paa ng bata. Doon ko na-realize na totoo nga yung tiyanak. Kasi kung hindi totoo, bakit may mga bakas ng paa ng bata? At saka yung mga kandilang patay na. Ibig sabihin, may mga nag-aalay na ng kandila doon sa pinagmumulan ng tiyanak. Pero hindi lang nila sinasabi. Sinundan namin yung mga bakas ng paa ng bata hanggang sa makita namin yung sanggol. Nakaupo siya sa ilalim ng isang puno. Nung makita namin siya, nagkatinginan kami ng pinsan ko. Sabi ko, ito na siguro yung pinagmumulan ng tiyanak. Kailangan lang natin siyang hukayin. Pero bago pa ako makalapit doon sa sanggol, ay nagbago ito ng anyo. Yung mukha niya, biglang naging napakapangit at nakakatakot. Parang hindi mo ma-imagine na ganun pala yung itsura niya. Naging isang napakapangit na nilalang yung sanggol. Tumayo siya at tumingin sa amin. Doon ko lang napansin na yung mga hayop sa gubat ay biglang natahimik. Wala akong marinig na kahit anong ingay. Tapos biglang tumawa yung tiyanak. Nakakabingi yung tawa niya, parang umaalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Napatakip ako ng tenga at napapikit. Nung imulat ko yung mga mata ko ay wala na yung pinsan ko. Grabe, sobrang gulat ko. Parang hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Para bang nawala siya sa isang iglap. Tinawag ko siya pero wala akong narinig na sagot. Nung tumingin ulit ako doon sa tiyanak ay wala na rin ito. Ako na lang mag-isa ang nandun. Natakot ako kaya tumakbo ako pa uwi. Hindi ko na hinanap yung pinsan ko. Hindi ko na rin hinukay yung tiyanak, takot na takot ako. Pagbalik ko sa bayan, ay sinabi ko sa mga tao yung nakita ko. Ako na yung bagong tagapagsalita ng alamat ng tiyanak. Sabi ko sa kanila, totoo yung tiyanak at kapag hindi sila umuwi ng maaga, ay kukunin sila nito. Hindi ko na nakita yung pinsan ko, hindi ko na rin siya hinanap. Alam ko na kinuha siya ng tiyanak. Tinanggap ko na lang yon. Sa huli, nalaman ko rin na yung tiyanak pala ay parte ng pamilya namin. May isang ninuno daw kami na may kinalaman sa pagkakaroon ng tiyanak sa amin. Kaya pala si Lola ay may alam kung saan nagmumula yung tiyanak. Dahil pala sa isang ninuno namin, kaya nagkaroon ng tiyanak sa amin. Kaya pala may anting-anting si Lola. Dahil siya at si Lolo ay ilang beses nang sinubukang mapuksa yung tiyanak. Pero sa huli, ay nabigo rin sila. Siguro ay sa susunod na henerasyon na lang. Pasa-pasa lang yung takot sa amin.
Pero sana ay mapuksa rin ang tiyanak na yon bago pa man lang ay makakuha ito ng mas marami pang biktima. Ako na rin yung tagapagsalita ng mga alamat sa amin. Ako yung nagkukwento sa mga bata ng mga alamat para hindi nila makalimutan ang mga ito. Gusto kong ipasa yung takot at aral sa susunod na henerasyon. Sa panahon kasi ngayon, parang nawawala na yung mga alamat. Nawawala na yung mga kwento. Nawawala na yung kultura. Ayokong mangyari yun sa amin. Kaya ako na yung nagkukwento sa mga bata. Para kahit papaano ay maipasa nila yung mga kwento sa mga susunod na henerasyon. Umuwi ako sa amin sa probinsya para magpasko. Ang tagal ko nang hindi nakauwi sa amin, siguro halos 2 taon na. Sa Maynila kasi ako nagtatrabaho at dahil sa dami ng trabaho, hindi ako makauwi sa amin. Pero noong Pasko, sabi ko, kailangan makauwi ako sa amin. Miss na miss ko na ang pamilya ko. Pagdating ko sa amin, parang ibang tao na si Papa. Lagi siyang nakaupo sa sala, hawak ang bote ng alak. Hindi na siya naliligo, hindi na rin kumakain. Ang laki ng pinayat niya at yung buhok at bigote niya parang wala nang pakialam. Nakakalungkot kasi hindi naman siya ganito dati. Tinanong ko si Mama kung anong nangyari kay Papa. Sabi ni Mama, hindi raw nila alam kung anong nangyari kay Papa. Basta isang araw, umuwi na lang daw ito galing sa bukid na lasing. Tapos, simula noon, hindi na ito tumigil sa pag-inom. Nagtatrabaho pa rin naman daw si Papa sa bukid pero pag uwi nito lasing na naman. Tapos magdadala pa ng alak galing sa bayan at iinumin yun hanggang sa makatulog. Nagtaka ako kasi hindi naman ganon si Papa. Sabi ni Mama baka raw may problema si Papa pero hindi naman daw ito nagsasalita. Tinanong ko rin si ate, yung panganay namin. Sabi niya, hindi rin daw niya alam kung anong nangyari kay Papa. Pero may naririnig daw siyang usap-usapan sa baryo na si Papa raw ay nakikipag-inuman sa isang multo. Natawa ako nung sabihin yun ni ate. Sabi ko, imposible naman yun. Sabi ni ate, hindi raw imposible kasi marami na ang nakakita kay Papa na nakikipag-usap sa isang lalaki habang naglalakad sa gilid ng gubat. Nakita ko na yung sinasabi niyang gilid ng gubat. Yun yung part ng kalsada na papunta sa bukid. Sa 1 linggo na nandoon ako, si ate ang nag-aasikaso sa lahat. Si Mama kasi medyo may edad na rin. Pero si ate, kahit abala, parang may lungkot sa mga mata niya. Parang hirap na rin siya sa sitwasyon namin. Si ate ang nagluluto, naglalaba, naglilinis ng bahay at nag-aalaga kay Papa. Pero napansin ko rin na lagi siyang nakasilip sa bintana, lalo na kapag hapon. Tapos, kapag nakita niyang parating na si Papa, lalabas siya ng bahay at sasalubungin si Papa. Pagbalik nila sa bahay, makikita ko na yung galon ng alak na dala ni Papa ay wala na. Tapos, si ate ay parang malungkot. Hindi ko na lang pinapansin kasi baka isipin ni ate na pinapakialaman ko siya. Tumating yung birthday ko, December 20 ang birthday ko. Nagluto si ate ng pansit at ginataang manok. Tapos nagdala rin ng cake si Mama. Nung gabi, naghanda kami sa mesa. Tapos, hinanap ko si Papa. Wala siya sa bahay. Sabi ni ate, nasa bayan daw at may pinili lang. Naghintay kami kay Papa. Pero hanggang sa matapos na yung handaan, wala pa rin si Papa. Nung gabing yon, hindi ako makatulog. Iniisip ko kung anong nangyari kay Papa. Tapos naalala ko yung sinabi ni ate na nakikipag-inuman daw si Papa sa isang multo. Natawa ako kasi naisip ko na baka totoo nga yun. Siguro, kaya hindi umuwi si Papa ay dahil nagiinuman pa sila ng multo. Kinabukasan, naghahanap pa rin si Papa. Sabi ni ate, baka raw nasa bukid lang at nagtrabaho ng magdamag. Naghintay kami hanggang sa dumilim na naman pero wala pa rin si Papa.
Nag-alala na si Mama kaya sabi ko, ako na ang maghahanap kay Papa. Tapos naisip ko na baka nasa gilid ng gubat lang si Papa at nakikipag-inuman sa multo. Kaya sabi ko kay ate, sasamahan niya ako na hanapin si Papa. Pumayag naman siya pero sabi niya, hihintayin na lang daw niya ako sa may kalsada. Naglakad ako sa gilid ng gubat, tinatawag si Papa. Biglang may nakita akong sapatos, ang sapatos ni Papa. Pinulot ko agad, tapos nakita ko yung punit na tela na nakatali. Galing yun sa damit niya, parang sign na para hindi siya mawala. Pero bakit parang nawawala pa rin siya? Kaya bumalik na lang ako sa kalsada, si ate naghihintay sa akin. Sabi ko, hindi ko makita si Papa, pero ito yung sapatos niya. Naglakad kami pa uwi, tapos napansin ko na si ate ay may hawak na bote ng alak. Iniinom niya yon habang naglalakad kami. Hindi ko na lang pinansin, pero sa isip ko parang may mali. Ilang araw na hindi pa rin umuuwi si Papa. Naghahanap pa rin siya, pero wala pa rin. Tapos napansin ko na si ate ay lagi na rin umiinom. Yung bote ng alak na hawak niya nung gabing hinanap namin si Papa, hindi na nawala sa kanya. Parang hindi na rin naliligo si ate, hindi na nag-aayos, hindi na naglilinis ng bahay. Si Mama na lang ang gumagawa ng lahat ng trabaho. Natakot ako. Kasi parang si ate ay nagiging katulad na rin ni Papa. Hindi ako pumayag na ganoon ang mangyari sa pamilya namin. Kaya sabi ko sa sarili ko, hahanapin ko si Papa at yung multo na nakikipag-inuman sa kanya. Pagkatapos, sisitahin ko yung multo na yon at sasabihin ko sa kanya na tigilan na si Papa. Nung bisperas ng Pasko, nagdesisyon ako na hanapin si Papa. Sabi ko kay ate, sasamahan niya ako. Pero sabi niya, doon na lang daw siya sa bahay. Hindi ko na lang pinilit kasi alam ko na nakainom na naman siya. Alam ko na sa gilid ng gubat ko matatagpuan si Papa. Kaya doon ako nagpunta, naglakad ako sa gilid ng gubat. Tinatawag ko si Papa. Pero wala pa rin. Hanggang sa makita ko yung multo sa may kalsada. Nakatalikod, nakasuot ng puting damit. Pero yung presensya niya parang may bigat na nakakatakot, parang ang lamig ng hangin at parang may bumubulong sa paligid. Naglakad siya papasok sa gubat, sinundan ko siya. Naglakad ako ng naglakad, tinatawag ko si Papa. Pero wala pa rin sumasagot. Hanggang sa makita ko yung lugar na puno ng mga basyo ng bote. Ang daming bote na nakakahalat. Sabi ko, ito siguro yung tambayan ni Papa. Dito siguro sila nagiinuman ng multo. Naglakad ako, tinatawag ko si Papa. Hanggang sa makita ko siya, nakaupo siya sa sanga ng puno. May kausap siya, yung multo. Doon ko napatunayan na totoo nga yung mga chismis na nakikipag-inuman si Papa sa multo. Tumakbo ako pa uwi. Natatakot ako kasi baka habulin ako ng multo. Pero natatakot din ako kasi alam ko na may problema si Papa. At dahil sa problema niya, nahatak pa niya si ate. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si ate na nakaupo sa sahig. May hawak siyang bote ng alak. Sabi ko sa kanya, nakita ko si Papa. Nakikipag-inuman siya sa multo. Sabi ko, tulungan niya ako na iligtas si Papa. Pero sabi ni ate, pabayaan na lang daw si Papa. Pero alam ko, hindi pwedeng ganito na lang. Kailangan kong tulungan si Papa at si ate, makawala sa bisyo nila at sa multo na yon. Sabi ko sa sarili ko, kahit mahirap, gagawin ko ang lahat. Hindi ko sila pababayaan. Sa mga sumunod na taon, unti-unti kong natulungan si Papa at si ate na makawala sa bisyo nila. At hindi lang sila, pati na rin yung ibang tao sa baryo namin na nakikipag-inuman din sa multo na yon. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yon. Pero sa tingin ko, dahil yun sa takot na naramdaman ko nung makita ko si Papa at yung multo. Naging matatag ako dahil sa takot na naramdaman ko. Parang naging sandata ko yun sa kahit anong problema. Hanggang ngayon, yun ang pinanghahawakan ko. Sinasabi ko sa sarili ko, kung nalampasan ko yung multo na yon,
kaya ko rin ang kahit anong multo ng buhay ko. May napanood akong video sa Facebook na halos 1 oras ang haba. Pero dahil sa sobrang interesting ng video ay hindi ko na malayan na natapos ko na pala agad. Ang video ay tungkol sa isang kakaibang nilalang na Sigbin ang tawag. Napanood ko ito sa isang Facebook page na ang pangalan ay Kaalaman. Ayon sa video, isang lalaki na ang pangalan ay itago na lang natin sa pangalang Manolo ang nagpadala sa kanila ng video. Si Manolo ay isang matagumpay na negosyante na mayroong sariling kumpanya. Nakapagtapos siya ng pag-aaral at nakatira sa isang magandang bahay. Lahat ng iyon ay pinaghirapan niya. Sabi ni Manolo, hindi siya nagyayabang. Gusto lang niyang ipaalam sa lahat na dati, hindi siya yung tipo ng tao na madaling maniwala sa mga kwentong kababalagan. Para sa kanya, parang mga kwentong pambata lang yon. Pero may isang karanasan siya na kahit gaano pa siya katalino at kahit gaano pa siya ka-educated ay hindi niya maipaliwanag. Noong bata pa raw si Manolo ay madalas niyang marinig ang mga matatanda sa kanilang baryo na pinag-uusapan ang sigbin. Ayon sa mga matatanda, ang sigbin ay isang halimaw na parang aso na may mahahabang tainga at kayang maging invisible. Sabi pa nila, kaya nitong maglakad pabalik at mabilis na mawala na parang usok. Ang sigbin daw ay may masamang reputasyon sa kanilang baryo dahil tuwing Pasko ay lumalabas ito at nangangain ng tao. Sabi ni Manolo, noong 10 years old siya ay mayroong 8 tao ang namatay sa kanilang lugar dahil sa sigbin. Lahat ng mga taong iyon ay natagpo ang wala ng puso. Kaya naman tuwing Pasko, para bang may mabigat na ulap na bumabalot sa pamilya nila. Tuwing Christmas Eve, nagkukulong lang sila sa bahay, nakikinig sa bawat kaluskos sa labas. Takot na baka may kumatok na sigbin sa pinto nila. Noong 15 years old si Manolo ay nawala ang kanyang pinsang si Nestor. Pumasok daw sa gubat si Nestor noong bisperas ng Pasko. Ang sabi ng mga matatanda ay kinuha ng sigbin si Nestor. Natagpuan ang bangkay ni Nestor sa gitna ng gubat. Wala na itong puso. Sabi ni Manolo, kahit na nakapagtapos siya ng pag-aaral at nakapagtrabaho sa Maynila, ay hindi niya maiwasang maisip ang sigbin tuwing Pasko. Nasa Maynila man siya o nasa probinsya ay natatakot siya na baka makita niya ang sigbin. Pero noong 25 years old siya ay nagbago ang lahat. Pasko noon ng 1995, nagbakasyon si Manolo sa kanilang probinsya. Noong Christmas Eve ay sinabi ng tatay ni Manolo na sa taong iyon ay hindi na sila magtatago sa sigbin. Sa halip ay sila ang maghahanap dito. Ang tatay ni Manolo ay si Mang Juan. Isa itong magsasaka na may matipunong pangangatawan. Dalawa ang itak na dala ni Mang Juan, isang mahabang itak at isang maliit na itak na nakasukpit sa kanyang baywang. Marami rin itong dalang paputok. Sabi ni Mang Juan, natuklasan daw niya na takot sa mga paputok ang sigbin. Kaya kung sakaling makita nila ito, ay papaputukan niya ng paputok sa kanya ito tatagain. Sumama si Manolo sa kanyang tatay. Dala rin niya ang kanyang itak at ilang paputok. Naglakad-lakad sila sa gubat. Halos 2 oras din silang naglakad at naghanap sa sigbin. Nang biglang may narinig silang kaluskos sa mga damuhan, pareho silang huminto at naghintay. Nakita nila na may gumagalaw sa damuhan. Parang aso na may mahahabang tainga. Sigbin! Sigaw ni Mang Juan. Sa kanya pinaputukan ng paputok ang sigbin. Tumakbo ang sigbin palayo sa kanila. Hinabol nila ito habang patuloy na nagpapaputok si Mang Juan. Nang maubusan ng paputok si Mang Juan ay tinaga niya ng tinaga ang sigbin. Sumigaw ng napakalakas ang sigbin, parang sigaw ng isang tao. Tumakbo palayo si Manolo dahil natakot siya sa sigaw ng sigbin. Nang lingunin ni Manolo ang kanyang tatay,
ay nakita niyang nakahandusay na ito sa sahig na wala na rin ang sigbin. Nang lapitan niya ang kanyang tatay, nakita niyang wala na itong puso. Yung mukha ni Mang Juan parang natatakot pa rin kahit wala na siyang buhay, at yung mga mata niya nakadilat na parang may gustong sabihin. Ang akala nila ay napatay na ni Mang Juan ang sigbin, pero hindi pala. Noong mamatay si Mang Juan, nag-iwan ito ng isang diary na parang huling habilin, puno ng mga sikreto at kwento ng pakikipaglaban niya sa sigbin. Sa diary na iyon ay isinulat ni Mang Juan ang lahat ng karanasan niya sa sigbin. Ayon sa diary, ay hindi lang pala noong 1995 naghanap si Mang Juan sa sigbin. Tuwing Pasko ay nag-iisa itong pumupunta sa gubat para maghanap ng sigbin. Marami na raw sigbin ang napatay ni Mang Juan, pero hindi pa rin ito nawawala, kaya naisip ni Manolo na baka hindi lang isa ang sigbin. O baka naman ay nag-aanak ito kaya kahit na ilan na ang napatay ni Mang Juan ay hindi pa rin ito nauubos. Sa huling entry ng diary ay isinulat ni Mang Juan na nakaharap na naman niya ang sigbin at napatay niya ito. Pero may mga dumating na naman at napakarami na ng mga ito. Doon natapos ang entry. Ibig sabihin ay bago pa man makalaban si Mang Juan ay nasaksak na siya ng sigbin. Kaya lang ay hindi niya nasabi sa kanila na may mga sigbin pa rin na natitira. Kaya naman noong 2018 ay naglakas loob si Manolo na harapin ang sigbin. Dala ang kanyang cellphone ay nagpunta siya sa gubat. Nakita niya ang sigbin na nakatayo sa gitna ng gubat. Nakatitig ito sa kanya. Kinuhanan niya ito ng picture. Pero bago pa man siya makalapit ay tumakbo na ito palayo. Nakita niya na 3 ang paa ng sigbin. Kaya sigurado siya na yun ang sigbin na tinaga ng kanyang tatay. Nung i-post ni Manolo sa Facebook ang picture ng sigbin ay nag-viral ito. Maraming natakot sa kanilang baryo. Ang gobyerno ay nagpadala ng mga sundalo para tugisin ang sigbin. Pero hindi nila ito nakita. Sabi ni Manolo, hindi niya alam kung saan nagtago ang sigbin. Pero sigurado siya na nandoon pa rin ito at nag-aabang ng mabibiktima. Sabi ni Manolo, hindi niya alam kung bakit tuwing Pasko ay lumalabas ang sigbin, pero ang hula niya ay baka may kinalaman ito sa pagsilang ni Jesus. Para bang may gustong patunayan ng sigbin sa bawat selebrasyon ng liwanag at pag-asa. Sa huli ay sinabi ni Manolo na kung sakaling makita ng mga nanonood ang video niya ay mag-ingat sila dahil baka bumalik ang sigbin at maghasik na naman ng lagim. Ang pangalan ko po ay Carl. Bata pa lang ako ay may kakaibang karanasan na akong naranasan. Pasko noon, hindi ko na matandaan kung ilang taon ako noon. Basta ang natatandaan ko ay nasa isang maliit na baryo kami noon na nakatira. Hindi ko nasasabihin kung saan kasi baka magalit sa akin yung mga tao roon. Kapag nalaman nilang ako ang nagpakalat ng kwento tungkol sa babae. Babae ang tawag sa nilalang na ito. Ayon sa kwento ng mga nakatatanda, may isang babae raw na naninirahan sa ilog sa dulo ng baryo. Ang babae raw na ito ay nag-aalok ng mga regalo kapalit ng mga alay. Halimbawa, mag-aalay ka ng candy, bibigyan ka niya ng mas masarap na candy. Kapag nag-alay ka ng laruan, bibigyan ka rin niya ng mas magandang laruan. Ang kailangan mo lang daw gawin ay ihulog sa ilog ang alay mo at tatawagin siya. Makakarinig ka raw ng tinig na magtatanong kung ano ang gusto mo kapalit ng alay mo. Kapag sinabi mo raw ang gusto mo ay makukuha mo yon. Basta ihuhulog mo lang ulit sa ilog ang bagay na binigay niya sa'yo. Kapag hindi mo naman sinabi kung ano ang gusto mo, ay siya ang magbibigay sa'yo ng kapalit ng alay mo. Dahil bata pa ako noon, ay hindi ko alam na may masamang kapalit pala ang pakikipag-ugnayan sa babae. Ang alam ko lang noon ay sobrang curious ako sa babae. Para bang may magic yung mga kwento tungkol sa kanya, kaya gusto ko talagang makipagpalitan ng regalo sa kanya.
Nagsimula ako sa isang lumang kampana na nakita ko sa likod ng bahay namin. Nakita ko yon na nakasabit sa isang pako sa dingding. Madali ko lang siyang nakuha kasi maliit lang ako noon. Kaya kong dumaan sa mga makikitid na espasyo. Sa unang pagkakataon na bumisita ako sa ilog, dala ko yung kampana. Kinabahan pa nga ako habang inihuhulog ko yon sa tubig. Parang may kung anong kakaiba sa hangin. Tinawag ko yung babae at narinig ko nga ang tinig niya na nagtanong kung ano raw ang gusto ko kapalit ng kampana. Hindi ako sumagot, kaya ang ginawa niya ay binigyan niya ako ng isang maliit na kampana na gawa sa ginto. Sa mga sumunod na pagkakataon ay nagdala ako ng iba't ibang alay sa babae. Minsan candy, minsan naman ay yung mga candy na nakuha ko sa Pasko. Sa wakas ay nakita ko rin yung babae, isang batang babae na kasing edad ko lang. Nagbigay siya sa akin ng candy na halos kasing laki ko at napakasarap. Nung mga sumunod na buwan ay patuloy kaming nagpalitan ng alay at regalo. Ang saya ko noon kasi pakiramdam ko ay may bagong kalaro ako. Lalo na nung nakikita ko yung mga regalo niya, parang hindi ka panipaniwala, sobrang saya ko talaga. Hanggang sa isang araw ay naisip kong bigyan siya ng isang laruan na matagal ko nang hinihiling kina mama at papa. Yun yung laruan na pinakahihintay kong matanggap sa Pasko. Sabi ko sa sarili ko, kapag binigyan ako ng babae ng kaparehong laruan, ay hihilingin ko na bigyan niya ako ng mas maganda at mas malaking bersyon. Pasko noon, nung mag-alay ako ng laruan sa babae, ang dami niyang binigay sa akin. Pati yung mga laruan na tinatago ko sa ilalim ng kama ay galing sa kanya. Pinakita ko pa yon sa mga kalaro ko at nainggit sila sa akin. Nung sumunod na taon ay nagpatuloy ang palitan namin ng alay ng babae, pero napansin ko na nagbago yung anyo niya. Parang sa bawat alay ko lalo siyang tumatanda. Naging dalaga siya, tapos ay naging ginang at sa huli ay naging matandang babae. Nung huli kong makita yung babae ay matanda na siya. Sabi ko sa kanya bakit siya nagbago pero hindi niya ako sinagot. Sa halip ay binigyan niya ako ng isang kampana na katulad nung una kong binigay sa kanya. Pasko na naman noon nung mag-alay ako sa babae ng isang laruan na katulad nung una kong inihulog sa ilog. Nung araw na yon ay hindi ko na sinabi kung ano ang gusto kong kapalit ng alay ko. Sa halip ay hinayaan ko siyang magbigay sa akin ng regalo. Nung umuwi ako ay napakaraming regalo ang nakita ko sa kama ko. Lahat yon ay galing sa kanya. Nung araw na yon ay napansin ko na wala si Lola sa bahay. Kinabahan ako bigla kasi parang may mali, parang may kulang sa paligid. Pero hindi ko na lang pinansin kasi busy ako sa paglalaro. Kinabukasan ay nalaman namin na nawawala si Lola. Hinanap namin siya at natagpuan sa ilog na nalulunod. Nagalit ako sa babae kasi alam ko na siya ang kumuha kay Lola. Nung huli kaming nagkita ay matanda na siya. Kaya naisip ko na si Lola ang huli niyang biktima. Tinawag ko siya at inihulog yung kampana na binigay niya sa akin. Pero hindi siya lumabas. Sa halip ay lumutang lang yung kampana. Hinulog ko ulit pero lumutang lang ulit yon. Paulit-ulit kong ginawa yon hanggang sa mapagod ako. Hindi na pala mababawi ang alay na binigay ko sa kanya. Dahil ang pinakamimithi ko raw ay ang mga regalo na natanggap ko sa Pasko. Nung sumunod na taon ay ako naman ang naging bahagi ng kwento ng babae. Parang wala na akong magawa. Parang nakatadhana na akong maging bahagi ng kwento niya. Ang tinig ko ay isa na sa mga tinig na naririnig ng mga tao sa baryo kapag tinatawag nila ang babae. Babala na lang sa inyo. Huwag kayong makikipagpalitan ng regalo sa babae. Baka marinig nyo pa ang tinig ko.